So meron po tayo ngayong submeter dito na meron na po siyang dating reading. So ituturo ko po sa inyo kung paano siya i-reading. So yung nasa gawing kanan po na may kulay pula na may number, hindi po natin yan sinasama sa pag re-reading. So nire-reading po natin yung nasa gawing kaliwa na may kulay itim. So ilang number po yan? 5 number. So dyan po tayo nag re-reading ng ating konsumo sa kuryente. So kung makikita nyo yung number, ang number po niya ay 50. So ang magiging reading po niyan ay 50 kWh. So yan po yung ating reading, previous reading ng ating submeter. So tingnan naman natin yung ating magiging present reading. Ito na po yung ating present reading ng ating submeter. So kung makikita nyo yung number 115, magiging 115 kWh. Yan na po yung kinonsumo natin sa loob ng isang buwan. Simulan na po natin yang i-compute at ituturo ko rin po sa inyo kung paano i-compute yan, kung magkano yung ating babayaran sa ating naging konsumo sa loob ng isang buwan. So okay, simulan na po natin. So ang naging reading po natin sa ating submeter ay 50 kWh. So ito po yung ating previous reading sa ating submeter. So ito po, dito po tayo mag-start. Then nung dumating po yung electric bill, nag-reading po ulit tayo. Yun ang tatawagin nating present reading. So ang naging total niya po ay 115 kWh. So ito po yung ating present reading. So sa loob na po yan ng isang buwan. Now, paano natin malalaman kung magkano yung nakonsumo natin sa kuryente sa loob ng isang buwan? So i-minus po natin yan. 50 minus sa 15, 115. So ma-minus po yan. So 115 minus 50. So ang total ay 65. So 65 kWh. Ito na po yung ating total na nakonsumo sa loob ng isang buwan. In 1 month natin nakonsumo sa kuryente sa submeter po ito. So stop na po yun doon pagdating ng electric bill. Susunod naman po ay ituturo ko kung paano malalaman kung magkano ba yung ating babayaran sa total na ating kinusumo sa ating submeter. Ang ating pong naging total na kinusumo sa kuryente ay 65 kWh. So sa loob po yan ng isang buwan. Now, paano po natin malalaman kung magkano ba yung ating babayaran? So, ang pinakamahalaga po dyan ay kailangan natin malaman yung ating power provider. So, kung tayo po ay nangungupahan, yung may-ari po ng bahay ay may ibibigay sa atin na talaga na power provider. So, halimbawa po ang binigay sa atin ay 15 power provider. So yan po yung binigay na power provider ng may-ari ng kuryente. So ita-times po natin yan sa 65. So 65 times 15 equals 975. So, ito na po yung ating babayaran sa ating nakonsumo sa submeter. Sa loob po yan ng isang buwan.
So yan na po yung ating babayaran sa ating submeter, tapos ibabawas po naman natin yan sa magiging total na babayaran sa electric bill. So now, saan nga ba natin makikita yung power provider? So, doon po yung nakikita sa ating electric bill na binibigay po nung nagbibigay po sa atin ng supply. So, makikita po natin doon ay 10.22. So, yan po yung binibigay, depende po sa area. So, ang ginagawa po ng may-ari dyan, dinadagdagan po ng 5 plus 5. So, nagiging 15.22. So, tatanggalin natin yung butal, magiging 50 na lang. So, yun po yung minultiply natin doon sa naging total natin sa submeter. So, sa loob na po yun ng isang buwan. So, pwede naman pong yung iba ay plus 6 ang ginagawa. So, 16.22. Tanggalin po natin yung butal. So, 16. So, ita-times po natin yun sa naging total ng ating submeter. So, 65 times 16. So, ang magiging total po niyan, 65 times 16 equals 1,040. So, yan na po yung ating babayaran. Sa loob po yan ng isang buwan. Now, yung iba po, nagdadagdag pa rin po ng medyo mataas. Ang ginagawa po niya ay plus 10. So, napakalaki na po ng kanilang nadadagdag. So, 10.22 plus 10 is equal to 20.22. So, tanggal po natin yung butal. So, magiging 20 po yan. So, itatimes po ulit natin yan sa naging total ng ating submeter. So, 65 times 20. So, 65 times 20 equals, so, 1,3 po. 1,3 ang naging total niya. So, yan po yung babayaran sa loob ng isang buwan. So, ang ginamit po dyan na multiplier ay 20. So, yan po yung naging power provider na tinimes natin sa naging total ng ating submeter. So, napakalaking epekto po nun sa ating power provider. Dahil po nakadepende po yung ating power provider sa may-ari ng kuryente. So, bakit nga ba nag-additional sa ating nagiging power provider? So, kung yung may-ari po ng kuryente o kontador, gumastos po yan ng pagpakabit o pagpalagay ng sariling kontador sa ating mga bahay. So, kung magkakabit po ng submeter dyan, wala naman pong ginagastos sa pagkabit ng submeter. So, ang ginagawa ng iba na may sariling kontador, pinakang painsuelo, nag-additional sila sa power provider. So, dahil unfair po yun sa may bahay, tapos sa kabilang bahay ay kakabit lang ng submeter, so wala sila nang gagastusin. So, yung iba, nagbibigay talaga ng additional sa kanilang power provider. Now, paano naman kung may mga paupahan o umuupa? So, depende po rin po yan sa may-ari nung may sariling kontador. So, kung sila po ay magbibigay ng additional o hindi na. So, pwede rin naman po hindi na magbigay ng additional. So, depende po yan sa pag-uusap. So, ganyan lang po kadali ang pag-compute ng konsumo natin sa ating mga submeter. So, sana may natutunan kayo sa ating ginawang video na ito.